Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta at pagtangkilik, pag-promote at pag-share ng ating mga videos at ng ating sariling channel dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you din po. Maraming salamat sa inyong pagtaguyod sa aming programa ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ang programa naming Bigwas ng Agila. Ayan. Malapit-lapit na po nating maabot ang 100,000 subscribers. Yay! Kapag nag 100,000 subscribers na po ang ating channel at followers, ay magkakaroon tayo ng certified YouTuber na plaque. Ibig sabihin po, mas matatag na ang pagkilala ng YouTube management sa pagkakaroon natin ng ating sariling channel or TV dito sa YouTube channel. Maraming salamat muli. Mga kababayan, kamakailan lamang nito ay naglabas na naman ng kontrobersyal na pahayag itong si Boying Rimulya, ang ombudsman ni Marcos. Sapagkat hindi naman talaga yan dapat naging ombudsman kung ang pag-uusapan ay ang sukatan ng isang hindi dapat nasasangkot sa maruming politika ng ating bansa. Ang isang ombudsman, matino at maayos ang kanyang history at record sa paglilingkod sa gobyerno at sa mamamayan. Yan ang tinatawag na the highest value of probity. Ibig sabihin po, hindi nasasangkot dapat ang ombudsman sa mga kasaysayan o record ng maruruming laro ng politika. For which, si Boying Rimulya ay ganun po ang kanyang background, no? Nasasangkot yan sa maruruming laro ng politika at ang pamilya nila ay puro politiko, halos nabubuhay sa politika. So yung Office of the Ombudsman, dahil po yan ay constitutional body, once appointed by the President, hindi mo na yan matatanggal basta-basta. At 7 taon ang fixed term of office. So mantakin mo si Boying Rimulya magiging ombudsman for how many? 7 years until 2033. Mga kababayan. Wala na si Marcos sa poder. Siya pa rin ang ombudsman. Sapagkat parang pareho din po yan sa presidente at vice president. Ang kanilang removal from office will be subjected to the constitutional provisions on impeachable officers. Ang mga impeachable officers po ay natatanggal sila sa pamamagitan ng kanilang resignation, voluntary, or by technical resignation nila dahil wala nang magagawa, booking na at talagang kinasusuklamanan ng taong bayan sa kanyang posisyon, nag-resign. Pangalawa, nagkaroon po ito ng sakit o malubhang karamdaman o naging incapacitated. Yan po. Pangatlo, namatay while serving the term of office. At ang pang-apat, ito po yung impeachment. So, si Boying Rimulya ay mga bahagi po ito ng impeachable officials ng ating bansa. Ang presidente, impeachable official yan. Ang vice president, impeachable official. Ang ombudsman, ang mga maestrado ng Korte Suprema. Hindi po yung mga regional trial court judges o kaya yung mga court of appeals, no? Hindi sila sakop. Ang Supreme Court justices lang. So, presidente, vice president, ombudsman, Supreme Court justices, ang mga commissioners ng Commission on Election. No, ganyan po kabigat ang pananagutan at ang bigat ng paano mo tatanggalin yan kung mandaraya at sindikato. Kagaya po ng nangyari dyan sa COMELEC ngayon sa pamumuno ng kanilang leader na to na si George Garcia. Kailangan mo siyang i-impeach kung ayaw niyang umalis o habang buhay pa siya sa kapangyarihan. Fixed term din yata dyan ang COMELEC. Ganon din po ang Commission on Audit. I think this is also constitutional body. The chairman of the COA, I think, and commissioners ng COA, dapat mariremove sila through impeachment din. And Civil Service Commission. Ayan. So mga kababayan, ano po ba ang anggulo ng balita? Na si Boying Rimulya ay naging kontrobersyal na naman, no, sa kanyang pahayag. Sinabi niya na dapat suspendihin itong si retired Major General Mau Aplasca
who is the current acting Sergeant at Arms ng Senado. At ito ay nagsisilbi na rin bilang Chief Security Officer of the Senate. Dahil nga daw doon sa putukan at mga inkwentro na nangyari sa loob ng Senate building o in the vicinity of the Senate building. Aba, una sa lahat po, hindi sakop ng otoridad ng ombudsman unang kanyang kapangyarihan ang mga members ng Congress, no? Lalo na kung ito ay patungkol sa mga operations ng Kongreso. Hindi siya pwede mag-suspend dyan, no? Pero pwede siya magsampa ng kaso. Pero hindi siya pwedeng mag-suspend o makialam sa internal operations, organizational activities, at pati na po sa conduct of activities and business order ng Kongreso. At kapag sinabi po natin Kongreso, we're talking about the two houses of Congress, ang House of Representatives at ang Senate. So, itong sinasabi ni Boying Rimulya na dapat suspindihin itong si General Aplasca dahil daw nasasangkot sa kaguluhan, batahimik ka kay Matibag at kay Trillanes. Bagamat si Trillanes ay civilian na nag-iimpostor bilang ICC warrant officer di umano, wala namang appointment, kulukoy lang talaga at kupal-epal lang. No? Kupal ang kapal ng muka, epal mapapel. Dahil nga ginagamit ni Marcos itong si Trillanes at sila Matibag. So tahimik po itong si Rimulya. Ang problema ngayon ni Rimulya, sino mag-enforce ng suspension niya na iniuutos sa Senado, ang magdidesisyon po niyan ang pamunuan ng Senado. At the very least, ang nasa otoridad para mag-enforce ng suspension, ng hiring and firing ng mga empleyado ng Senado o kaya ng staff ng Senado that includes retired Major General Mau Aplasca ay ang Senate President. Unless it's a challenge yan ng majority numbers of the senators in a plenary. But in the operational conduct of the business order of the Senate, kagaya din po sa House of Representatives, ang Speaker of the House at ang Senate President po ang pangunahin ng mga otoridad para magpatupad ng anumang organizational and administrative sanctions or anuman pong mga hakbang ng pagpapatupad ng desisyon may kaugnayan sa mga empleyado, kawani, staff, at officials ng bumubuo sa organisasyon ng Senado o ng House of Representatives. Wala pong pakialam dyan si Boying Rimulya. Yan ang opinyon ng maraming mga abogado. So kung hindi papatupad sa araw na ito, which is the resumption of the Senate session, ang desisyon na ito ng ombudsman ni Boying Rimulya na ipasuspende si General Aplasca, wala siyang magagawa. Unless mag-deputize siya ng police o ng NBI na naman para tanggalin physically si General Aplasca sa Senado. Aba, stand-off yan kapag nangyari. Kaya ano po ang anggulo natin dito? The news angle there is that si Marcos, kasama itong kanyang ombudsman, na siyang naglagay dyan, si Marcos, para maging tagapagtahol niya at tagapagtanggol sa katiwalian at katarantaduhan sa gobyerno niya, ay walang respeto, walang paggalang sa Senado as an institution of an independent legislative branch that should be protected and that should be respected under the constitutional mandate of separation of powers and the independence of the legislative branch as a co-equal branch. Hindi nirerespeto po ni Boying Rimulya, kapareho ng kanyang boss na si Marcos, ang integridad at kalayaan ng Senado. That's very clear, no? Pero bahag ang buntot niya pagdating kay Matibag at kila Trillanes na katarantaduhan sa paglulunsad noon ng nakaraang mga ilang araw ng tinatawag na the bungled or the scandalous failure of Lusob Senado operations. Napalpak at sumambulat ang kabulastugan ng pag-atake
Hindi lamang laban kay Senator Bato de la Rosa, kundi mismo sa Senado bilang institusyon at bilang co-equal branch of the government. No? Dapat malaman yan ni Boy Tartar, no? Yung panay pa-interview na BFF ni Hontiveros, yung si Boy AK-47, na ng panahon po ni Noynoy Aquino, nagsilbi yata yan na political consultant ni Noynoy Aquino. Manunulsol ni Noynoy Aquino yan, at ginamit yan nila Noynoy Aquino kasama sila Hontiveros para balagbagin at baloktotin ang impeachment operations nila laban kay former the late Chief Justice Renato Corona. No, mag-BFF yan si Hontiveros at itong si Ronald Lamas Tartar. Sabi niya, ano ba ngayon? May republika na ba ng Senado? Kolokoy. Basahin mo ang Political Science 101. Separation of powers, co-equal branches, and independence of the legislative. Hindi po sakop ng kapangyarihan ng presidente ang magdikta at dikdikin at labagin ang institusyon ng Senado. Nakalimutan mo yon? Siguro dapat ka mag-review dahil umakyat na yatang tartar sa utak mo. Lamas, no? Pareho kayo ni Boying Rimulya. Ganon ang pananaw niya. Ang Senado, dekorasyon lang. Ang Senado ay isa lamang wallpaper na pwedeng punit-punitin, pwedeng tapak-tapakan. The issue here is no longer about valid ba o hindi ang arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. Pending yan sa Supreme Court. At the same time, alam naman natin lahat, banyaga yan, dayuhan yan na entity. Hindi pwede magdikta at magtakda yan ng ating internal, judicial, and legal processes. That's very basic. Ay mga bansa nga na malalakas at mga makapangyarihan, walang pakialam at hindi kinikilala ang existence ng ICC na yan. Hindi nga pumirma sa Rome Statute ang Estados Unidos, ang Saudi Arabia, ang China, ang Russia, mga bansa kagaya ng North Korea. I think there are around 68 or 70 nations or countries which are not members of the ICC and are not signatories even to the ICC or to the Rome Statute which created the ICC. So anong pinuputok ng butsi ni Boying Rimulya? Anong ipinuputok ng butsi ni Matibag? At pati na itong Office of the Solicitor General, itong Solgen ni Marcos, no? Si Berberedi, na sinabon ito sa Korte Suprema noong nakaraan lang sa oral arguments patungkol sa unprogrammed appropriations. Napilit niyang pinagtatanggol kung bakit nawawala at biglang naging abo at naging gunaw na pundo ang unprogrammed appropriations dahil ito po ay unconstitutional. But wala pang ruling ang Supreme Court, pero ito ay malamang na malamang doon yun papunta. At dito pinadaan ang mga pagnanakaw, pandarambong at sistematikong korupsyon nila Marcos at Romualdez, karamihan sa unprogrammed appropriations, lalo na po ang iskandalo ng flood control projects nila na walang control, wala ding project, pero may baha. So yun, the issue here is the separation of power and being a co-equal branch of the government and the independence of the legislative. Hindi po pwedeng pakialaman ng ombudsman yan. At kung gusto niya, di mag-file siya ng kaso laban sa mga empleyado ng Senado o sa mga senador. But that's another issue kung ito ay uusad. Naalimunaw na, no? Kung sa mga Ilonggo pa o Hiligay noong term, naalimunaw o nadurog na parang isang bangungot lang sa mga mamamayang Pilipino ang sinasabi ni Boying Rimulya bilang ombudsman na magsasampa daw siya ng kaso sila laban kay Martin Romualdez. Di pa gimmick pa ng whole departure order, di pa gimmick pa ng freeze order, pero 20 days lang, uncontested naman yata ito sa Court of Appeals laban kay Romualdez. Ay ano ngayon ang nangyari? Papatapos na po ang buwan ng Mayo. Did we hear any update doon sa ombudsman filing of cases na ipinangalandakan niya noong katapusang linggo ng Abril? Wala. Nada. Ito ngayon makikisawsaw siya dito sa iskandalo ng pagka butata at pagkasuplak
ng palpak bulok style na lusob Senado operations nila Trillanes at nila Matibag na kinumpasan at iniutos ni Marcos Jr. with no less than Senator Amy Marcos telling in public sa kanyang mga pahayag sa Facebook Live, sa kanyang social media platform and media statement na ang nag-utos na sa pilitang dadamputin at kakaladkarin si Senator Bato de la Rosa mula sa loob ng Senado ay mismo galing sa Malacanang. So sino po yung sa Malacanang? Alangan naman si Ralph Recto lang yun. O alangan naman si Lisa Araneta o ang Presidential Security Command. Siyempre, ang otoridad doon, pag sinabi mong Malacanang, si Marcos Jr. At ang sabi pa na ang utos mula sa Office of the President kay Marcos mismo, sabi ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos, get Bato de la Rosa by all cost, at all cost. So bahala na kung may madadamay, bahala na kung tatapakan ang Senado, bahala na kung may mga mamatay, no? Kaya nga ito ang sentimiento ng maraming senador na nasa majority block, na hindi isinaalang-alang ang kanilang mga kaligtasan, ang dangal at integridad ng Senado, lamang masunod itong kapritsyo ng bulok na Operation Lusob Senado at Kaladkad Bato de la Rosa. Nag-failure ito. Napilitan si Marcos Jr. na magtabon-tabon at mag-damage control. Pinapunta niya, pinadiskarte niya si John B. Cremulya, ang kanyang DILG Secretary, at ang PNP Chief na para kumalma ang sitwasyon, kunwari. Dahil umaalagway, no? Umaalingasaw ang iskandalo that it is the government itself trying to attack, destroy the Senate institution and attack the senators. At naka-live yan sa social media. Kaya hindi niya na napigilan, no? Nag-gimmick siya, hindi ko alam. Wala akong pinag-utos dyan, parang flood control scandal of plunder and massive corruption. Na, naglalaro siya na parang inosente siya, no? Nagkukunwari, no? Napakatatag ng diskarte maskara ni Marcos para magkunwari na hindi ako involved dyan sa flood control, kaya ko pinaimbestigahan yung almost 1.9 trillion pesos na yan na nawala sa kaba ng bayan. Ba ang kulukoy na Marcos Jr. Ang kanyang pinirmahan ng mga flood control projects chargeable to unprogrammed appropriations mula 2023, 2024 at 2025 na mga budget ay umabot po sa 4,100 plus flood control projects. Ang nagpa-release ng pundo at nagpa-implement ng mga bugos at kunwari may flood control project, si Marcos pong pumipirma. At authorize niya ang kanyang Department of Budget Secretary. O ngayon, sasabihin niya inosente siya. Wow. Ang galing. At ngayon dito, kay Matibag, kung hindi ipinag-utos ni Marcos Jr. ang paglusob nila Matibag at Trillanes sa Senado, ba't hindi niya sinita? Ba't hindi niya sinabihan na I am now relieving from his post itong si Director Matibag subject for investigation. And I am appointing an acting director for the NBI para maliwanagan ito. Ba't hindi ginawa ni Marcos? If indeed it was not his order to assault the Senate, kung kaya nagkaputukan po ito. Hindi dahil kay General Aplasca ito. Dahil sa kahambugan nila Trillanes at nila Matibag. But Marcos is trying to play innocent. He's trying to peddle and trying to project na hindi niya alam ang mga nangyari. Hindi kung hindi mo alam at wala palang utos mula sa iyo at hindi mo authorized ang pangyayari na ginawa ng mga taga-NBI, nila Matibag, nila Trillanes, what actions are you doing now? Wala. Instead, pinapaharas mo pa at pinapagulpi-digulat mo kay Boyeng Rimulya ang Senado at iniinsulto at binabastos niya ang internal authority of the Senate as an independent legislative body and co-equal branch of the government. Di ba? So, meaning to say, ang pagpapabaya at baliwala lang kay Marcos ang lantaran at garapalang, kahambugan at kadelikaduhan na ginawa na paglusob sa Senado nila Matibag at Trillanes
ay pagpapakita na ang pangungunsinti at ang pagkumpas ng otoridad para isagawa yon nanggagaling talaga kay Marcos, which affirms yung pahayag ni Senator Amy Marcos earlier na galing kay Marcos ang utos na ito sa Malacanang mismo, sa Office of the President. O, di ba? Klarong-klaro. So ngayon, itong tungkol sa tuloy-tuloy na mga pangbabastos, pahayag ng pag-atake mga trolls kagaya ni Ronald AK-47 alias Boy Tartar Lamas na BFF ni Hontiveros. Sila Hontiveros, sila Tito Soto, sila Ping Lacson, sila Pangilinan. Walang pinagkaiba po ito sa mga trolls at mga alipores ng sindikato ni Marcos. Kagaya din po nito ng ginagawa nila Trillanes at Matibag. Their attempt is to launch systematic political demolition job, harass and intimidate the new majority black at the Senate, and forcefully influence yung realignment ng mga pwersa ng mga senador upang matakot at tumiklop kay Marcos at hindi na po mabubuksan pa muli ang naghuhumiyaw na panawagan ng taong bayan na i-resume ang Senate Blue Ribbon Committee investigation sa mga anomalya at katarantaduhan na naganap sa administrasyon nila Marcos at Romualdez, including ang matino na pagkakaroon ng proseso ng Senate Impeachment Court Trial presided by a legitimate presiding officer na hindi nag-aabogado lang, kung hindi talagang abogado at matino ang pamumuno ng kanyang pagdadala sa proseso ng paglilitis ng binaluktot na impeachment trial na ito o ng impeachment articles na ito na nanggaling po sa House of Representatives. Dalawa ang target nila dyan. Nila Marcos, utos niya kina Matibag at Trillanes at itong kina Rimulya na dapat magkaroon ng realignment ng mayoriya ng mga senador para bumalik po sa grupo nila Tito Soto at Ping Lacson ang pagkontrol ng direksyon ng Senado pati ang pamunuan at mga komitiba sa loob ng Senado at pati po ang pagiging tagapanikluhod at lumuluhod sa Malacanang na uri ng Senado. Yan po ang gusto ni Marcos para mapigilan na ng lubusan at mapapatay na sa Senate Blue Ribbon Committee ang ano pamang mga pagsambulat ng mga pagbubunyag at karagdagang testimonya at mga paglalahad ng mga material and solid testimony laban po kay Marcos at kila Romualdez at mga kasangkot sa kanilang grupo ng sindikato sa flood control and other infrastructure projects. Magiging kapon at magiging hipon na walang direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee kapag naibalik po yan kina Tito Soto at Ping Lacson. Yan ang objective nila Matibag at Trillanes, kasama po nila Marcos yan sa agenda. And of course, para po mapapasiguro nila na kung hindi man makukuha kaagad ang 16 votes of the senators to convict Sara Duterte, at least madudurog siya ng tulo-tudo sa Senate Impeachment Court Trial, which hindi nila magagawa dahil hindi nagpapadikta itong grupo ng New Majority Group nila Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kung ano-anong kabulastugan, pangingialam, pananakot, intimidation, bullying nila Boying Rimulya at ng Ombudsman, mga attack to the Senate na ginagawa nila Matibag at nila Trillanes, at kung ano-ano pang mga troll attacks to the Senate, including itong si Boy Tartar, ang highest paid troll ni Marcos ito, at nila Romualdez, according dito sa lumalabas na mga impormasyon na siya ay isa sa mga utusan ni Marcos at nila Romualdez para maglunsad ng pagtatabon-tabon, paglilihis at panglilito pabor kay Marcos at kila Romualdez upang hindi sumambulat ang sindikato ng pangungurakot at mga pangungulimbat nila Marcos at Romualdez na pinakinabangan ng grupo ni Boy Tartar at ng mga komunistang kasama nila sa alyansa nila. Yan ang katotohanan, mga kababayan. But it's good thing nagsalita po si Senator Pia Cayetano, si Senator Lorin Ligarda, si Senator Alan Peter Cayetano, and I think nananatili po na mayroong 12 physically present na mga majority senators na maninindigan. And kahit hindi physically present for now, si Senator Bato de la Rosa, ay ang numero nila 13 pa rin po during that
time ng realignment of the senators. So kung magbilangan sila ngayon, 12 ang makukuha nila sa side nila Senator Alan Peter Cayetano kasi physical voting ang mga mangyayari sa mga committee assignment at iba pa na mga business of order dyan sa Senate at 9 kina Tito Soto. So may dalawa pa na naka-standby, Mig Subiri and JB Ejercito, kahit pumanig pa kina Tito Soto, 11 and 12 pa rin po mga kababayan. Pero syempre, the majority number should be 13 according to the numerical count ng technicality sa majority number votes in the Senate. Kaya nga nila tinatanggal ni Marcos sila Bato de la Rosa dyan at tinatakot na hindi na makabalik pa sa Senado. Abangan ang mangyayari ngayon sapagkat ngayong araw di mag-convene ang Senate Impeachment Court as mandated by the Constitution as per announcement of Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating balita at talakayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!